market and the economics in doing this business. So dapat, before mo musulod ang yung business, kabalo mo kung sa demand, pilay demand diri nga area. Next. First, we go sa capital. Sa capital, next. Natay RTL, or sa cheap quality, sa housing and equipment, labor cost, medicine cost, and the fees. Pinakadakong mabog ana sa inyong gasto, sa inyong kapital, o ato dyan na sa fees. Okay, remember, buhi ni nga, hayop ato ang buhi. So, mukaon, yun na sila. So, in order for them to give us the product or kining itlog, dapat makanon sila tarong para makakatan sila sa ilang produkto. Of course, dapat kabalo kita kung asa ang maayong kuha sa pagpapiso. Ay, kining piso magod, lisod, kailangan yung grabe nga patience, grabe nga technical na know-how kung mo raise na piso. Unang medyo mahal yun ang ato ang RTL, kaya tungkol kay grabe man po ang pag-atiman anak nila. So imagine, kada semana na-schedule bakuna, kailangan supplements, schedule supplements, ilang medication, ilang deworming. So kana. And also, dako ni siya investment kung mag-bisog yun ka. Pero kung i-compare siya sa mag-artist, free snack. So, muna siya ang set up sa Meron tayong libreng snack. Housing. Ay? So, Thank you. soil surface, actually, naman dyan ko prefer o yung Yan, siya about sa cage or sa building. Sa ako, mas ganahan ko yung Mas maganda yung ganyan. Or kanang dili siya mabasa. Then, Maganda yung ventilation niya, guys. Kasi mayroong ano sa ibabaw. No? Medyo malabo nga lang kasi maliwanag. So, yun na niya. 13 feet sa ilalong from poste to poste. 1 meter na concrete alley. Then, 10 feet from So, floor marami to mag-attend sa ceiling. seminar. Kung GI sheet ang gamit, kanya additional na monitor type na roofing. So, example, kung nga kay kini siya ako 20 feet by 130 feet, then kung 2, 3, 144 feet by 13 feet, or pwede ninyo ni kining 2,000, iduhan ninyo kamiting na tig 1,000, tapos na 13 feet niya mo niya ang measurement niya sa katason. Then kung inyo ka pong roofing kay NIPA, pwede mo din mga. So temperature and humidity. Make sure na nindot yun ang iyahang hangin sa sulod sa building. Kaya nga eh. Kaya dapat dili na sila magbuot, dili init nila paginaw. Kaya remember, ang atong wala na dili na nila mahukas ang ilang sinina. Unsa may sinina sa manok na sinina manok. Ang ilang balahibo. Di pareho sa ato, kung igang, kung kaslang t-shirt o niya, ligo sa pool. Sila sa manok, di sila makahukas na. So dapat kitay kung adjust para nila. So ideal temperature sa atong manok dapat nasa 26 degrees Celsius. So may kainit sa atong ron na tinatawag sa Google weather. Katong measure sa temperature and humidity. Temperature sa mga piso, sa sulod sa tangka, dapat nasa 32 to 35 degrees Para Celsius. dapat gawin natin, Ang guys. humidity dapat dili mo go over 60%. So makita na dito man. Kana siyang Guys, meron hydrometer. tayong mga dagdag kaalaman. Measure sa temperature or humidity. So, 1,000 Feed times consumption 10 grower. grams per bird per day is equal to 10,000 grams or equivalent to 10 kilos. So, that is 10 kilos per day ang iyang kaon sa Wow. 1,000 heads. So, kabalo na ta, Ang dami ah. sa 1,000 heads,
isa ka sako ang mahurot sa atong piso sa 5 ka adlaw. 1,000 Dapat nets. mag-adlaw na ta kung pila ka sako ang atoa. So later okay. naman ay kuhan nga niya. Break. Lunch break tayo guys. Libre naman ng ano, lunch nila. Yeah. Dito na tayo magtanghalian. Yan no. Hanggang alas 2 pa naman yung ano nila ng seminar. So, tapusin na lang natin to. Dito na lang rin tayo. Tuloy-tuloy na natin. Gutom na. Gutom na talaga. Gutom din no, kahit nakikinig lang tayo. Matagalan dahil sa daming tanong about sa pagkapalaki ng manok pag sakit pa. Yan, hello ma'am. Yan, thank you. Sarap ng lunch natin, pansit at saka manok. Problema tubig. Kaya tayo guys. Tuloy-tuloy na yung seminar kahit na lunch break para matapos na. Ang ilang target doon ito. Oo na, tutusik sa itlog. Pagkatilaw nila sa itlog, yun sila gabi na dinig. Oo na, kahalaw na siya magtusik sa itlog niya makita. So, kasagaran kita. Tapos na naman tayo ng itlog. Lakas ng ulan dito kanina. Yun guys, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Ito na tayo sa ano natin, kubo. Para mag-harvest na naman tayo ng mga itlog guys. May mga itlog dito ngayon sa baba. Dalawa. Hindi na pumasok sa kubo. Sa ano natin pugad ah. Yun o. Pa isa-isa. Sunod na naman itong mga alaga natin. Paano na muna natin itong mga itlog na to. So, tingnan ko ang dalawa sa baba. Tapos dito sa taas, bilangin natin. 2, 6, 9. Ito isa lagi. Isa lang talaga dito. Laging isa. 10. 13. At saka 4. 17 eggs. Oh. Dalawa lang yung din ng itlog. Nakakatuwa talaga, araw-araw ganito yung nakukuha natin guys. Lagi tayong may ulam. Nakakabenta rin naman pag naipon ko, marami na. Sa ngayon pangulam lang muna kasi nakabenta na tayo nung nakarang araw ng isang tray binili ni Robin. Ito ipunin na muna natin or pangulam lang muna sa bahay. So yun guys, natapos ko rin yung seminar kanina. Saka at least sobrang laking tulong, marami akong natutunan sa doon sa seminar kanina sa Unipedes, sa GM Poultry Supply. Yan, maraming salamat din sa inyo sa sa seminar nyo kanina. Thank you so much sa GM Poultry Supply guys. So yun, about dun sa manok, syempre kikinig din naman ako doon, tapos nagtatanong ako doon sa mga technician kung anong magandang natin i-business about sa manok, diba? So yun, maganda rin naman yung nila, yung seminar kanina, diba? Marami akong natutunan talaga. At syempre isa sa tinanong ko guys about sa manok na RTL, diba? Just nakita ko rin talaga yung nila doon, about sa building, sa ganitong building at saka sa pag-aalaga, diba? Isa din yun, pero pinaka-importante yung building natin.
dapat hindi ganito kasi medyo mababa yung ano natin, yung yero. Kailangan mataas pa sana to ng konti, kahit mga mangat lang sana to ng mga 1 meter, diba, para yung ventilation ng hangin, diba, hindi siya masyadong mainit. Okay lang sana kung ganitong panahon makulimlim, pero pag tutok na tutok yung araw talaga mainit dito sa loob kasi nga ano lang naman mababa lang yung ano natin, bubong. Kaya yun ang nakita kong isa sa problema talaga dito sa ginawa kong building, di ba? Ginawa kong kubo. Building ang tawag nila dun sa pasilidad ng manok. So yun, isa din to nakita kong problema, di ba? Kasi yung sa kanila naka battery cage. Pero isa din yun sa mga itinanong ko guys about dun sa battery cage. Sabi ko, ano bang mas maganda? Naka battery cage or nakaganito lang sila, nakagala-gala, di ba? Dito lang din naman sa loob. So, ang sagot sa akin ng technician, much better ang ano, nakagala sila kasi nga manok yan Pagpalagay na lang natin yung sarili natin na tayo mismo yung nasa loob ng kulungan, di ba? Nakaka-stress din naman. Kaya, yun. Sabi niya, mas better yung nakagala. Pag hindi lang sila marami, kumbaga ano lang sa kanila yung space, kumbaga di sila grounded, di ba? Kung siguro kung mag-alaga tayo 50 o 100, siguro kasya rin naman, hindi naman siguro ano, grounded pa, di ba? Ito sa 20, megit 20 na to kasi sinali ko na tong ano na to yung binili ko sa nung nakaraang linggo, di ba? Siguro sakto siguro yung 100, diba? Pero kailangan ko rin lagyan ng ventilation dyan, yung ang tawag nun, yung foam, diba? Para hindi diretso yung init sa manok. Nakaka-stress din yun sa manok kasi minsan daw ang ginagawa ng manok pag sobrang init, siyempre binabasa na nila yung katawan nila. Tapos pag inom ng tubig, isa din yun, nakakadagdag stress din yun sa manok natin, diba? So, yun din, tinanong ko rin sa technician, mas maganda daw talaga yung nakagala lang sila, basta hindi lang sila marami, diba? Hindi lang sila siksikan, kasi pag siksikan din naman nakaka-stress naman yun sa kanila, kasi nga hindi na sila makagalaw-galaw rin. Siguro kahit mas 50 or 100 kasya na siguro dito. Pero kung marami naman yung alagaan natin, sabi niya kasi kung marami, much better yung battery cage, di ba? Kasi naka-separate talaga sila. Ganon. Pero kung pang ano lang din naman, kung di naman pang small time lang, kasi sa kanya, yung tatanungan kong technician naman, it's ang ano niya, meron siyang mga pangpaitlog, pero ang pinopokus niya mag-supply ng ano, mga ready to lay na guys ba. So ang inaalagaan niya mga mahigit sa 1,000. Pag after ng 16 weeks, yung dispose niya kung sinong may gustong ano, mga mag-alaga, dispose niya sa ano, sa mga mag-aalaga. At saka nagso-supply din siya ng ano, gumagawa din siya ng battery cage, di ba? Ano nang ginagawa niya daw niya ngayon? Yun. Yan ang mga tinanong ko. At isa din yun sa tinanong ko, yung anong mas maganda alagaan, yung sisiw, yung day old, or yung ready to lay na. Sabi niya kung mag-alaga ng mga yung day old, kailangan maramihan, di ba? Kasi kung bibili ka rin lang naman ng 100 to 200, ganun din kasi nga bibili ka rin naman ng pang-vaccine nun, pang-bakuna sa manok mo. So much better kung day old ang bibilhin mo, dapat marami, mga 1,000. Tapos yung building mo kailangan malaki, di ba? Malaki yung building kasi 1,000 yan So hindi naman kasya dito 1,000. Kung sisiw kasya pa kamo, pero pag magdating na sa buwan yan, marami na yan kasi maglalakihan na. So yun yung mga natutunan ko dun na sa seminar nila. So much better daw mag-alaga na lang ng ano, ready to lay na, di ba? At mga 100 lang muna siguro yung alagaan ko.
Diba? Hindi yung diretsohang bultuhan kasi yung gastos. Yung gastos at saka sa natin yung kuhanin yung pang ano, araw-araw na pagkain nila. Kaya para hindi tayo malakihan, paunti-unti lang muna, di ba? Kasi alam niyo na, magaya na naman nung ano nung alaga nating mga nagdaang taon na walang nangyari. Kaya minsan natatakot na rin ako sumubok talaga kasi lugi na naman. Kaya try and try lang. Sugal na naman tayo sa ano natin pinaplanong no, alagaan sana dito. Pero for me naman sa bali sa 19 na lang to eh. Sa 19 pieces naman na inalagaan ko ngayon ng mga manok guys is for me naman nakakabawi-bawi rin naman ako kasi araw-araw meron ako na-harvest, di ba? Kaya ngayon meron ako 17 eggs. So mga nasa 98% din yung pangingitlog nila ngayon. Di ba? Kasi dalawa lang naman yung di nangitlog. So kung 100 kahit na mangitlog lang 990 everyday, so meron ako 3 everyday. So ganun din. At least meron ding kahit papaano, di ba? Meron tayong kinikita kahit papaano. Sa naman lalayo na naman tayo para maghanap buhay, magtrabaho. Ganon din yung rest, di ba? Rex. Tagalogin na nga lang natin. Rest medyo ganon din yung ano kasi nga sim lang, pero much better pa rin yung andito tayo yung nagmamanage ng oras natin, di ba? Ganon. Anytime pwede tayo magpahinga kaysa naman sa trabaho, oras ng trabaho talaga. Di ba? At least hawak natin yung oras. Tayo mismo yung nasusunod. Pero kailangan din naman natin sundin yung mga kung paano mag-alaga guys, kasi marami ding kailangan din marami tayong sundin mo rin yung mga daily nila na kailangan, at saka alam mo na, para hindi sila magkasakit, para yun nga, para maging successful yung pag-aalaga natin, di ba? So yun. Yan gaya ng sabi nung technician, much better talaga kasi nga manok yan eh. Gusto nila ng kahig-kahig, liligo sa buhangin, di ba? So nai-enjoy nila yung buhay nila. Sabi niya mas maganda pa nga yung ganito daw kasi mas mahaba yung nila lifespan kaysa yung nakakulong sila sa battery cage. Stress sila masyado kasi nga hindi sila nakakagalaw-galaw sa loob ng cage. Parang preso. 'Di ba? Nakakabagot din naman siguro yung buhay ng ganun. Kaysa ganito, nakakagala-gala sila, nakakapaglaro-laro, 'di ba? Pag ganitong makulimlim, hindi sila masyadong stress kasi nga hindi naman mainit eh, di ba? So ang anuhin ko na lang nito, gagawin siguro bago ako magdagdag, kailangan ko munang anuhin yung problema dito guys. Sikasuhin ko muna tong bubong. Siguro kailangan bilhan ko ng ventilation para hindi naman direct tayong init sa baba, diba? Ganyan lang. Pag gusto nilang pumunta sa babaw, kumain, kakapunta sila dun, diba? Pag gusto nilang bumaba, ayan, kakapaglaro. Kaya mas yung nila, hindi sila masyadong stress, diba? Laki na ng palong nito eh. Hindi ko na alam kung ilang weeks na to. Titingnan ko na lang dun sa ko siguro unang vlog ko para malaman natin kung ilang buwan na sila, ilang weeks na mula nung inalagaan natin, para kasi meron din naman talaga silang tagal, kadalasan 2 taon kailangan dispose mo na, palitan na ng panibago.
Kasi mahina na yung ano nila eh. Tawag nun, production sa itlog. Kaya kailangan bago yan mag ano, palitan na ng bago. Pero pag ano, siguro pag kumuha ako ng magdagdag ako ng 100, siguro itong ano na to, separate ko to guys, kasi nga ibang batch na yan eh, kumbaga, di ba? So baka ilipat ko to dun sa taas, or ito yung ikukulong ko sa battery cage. Kawawa naman ano, may stress. Try ko doon na lang sa ibabaw ng ano natin sa likod, kasi ayaw ko rin naman lang ihalo sa bago, kasi nga alam mo na baka yung bakterya at saka yung sakit, di ba? Kasi ito may mga ano to eh, diferensya, kumbaga ano to, reject ba, kumbaga reject, kasi nga mga nagkasakit na to eh, mga bulag, yung iba niyan mga may sipon, di ba? Saka kailangan din natin tong ano, yung ano natin, kubo. I-isolate, di ba? Kasi minsan nakukuha yung sakit sa mga native na naggala-gala. Hindi pala talaga dapat. Kung ano lang yung nandyan, dapat strict tayo sa mga nakakawala-wala. Kasi nakukuha nila yung mga bakterya sa labas. Yun ang isa din sa mga natutunan ko doon. Diba? Yun din kasi minsan kailangan na dapat iba yung damit natin pag pumunta tayo sa labas at pumapasok tayo sa farm. Kailangan ano rin tayo, kasi minsan nakukuha natin, nadadala natin yung bakterya sa farm natin. Yung isang din yun sa mga problema din pala talaga dapat na iniiwasan. Pwede namang maiwasan, kaya lang kailangan maging stricto ka sa pagsunod doon, di ba? Kaya doon marami na tayong natutunan doon. Kaya yun, pahaba na yung usapan natin dun. Yun, harvest natin today guys. Pag dumami na to eh, syempre marami na tayong i-harvest by ano, soon. soon. Ayan, dyan na muna kaya. So yan guys, thanks for watching. See you ulit sa sunod na video natin. Bye bye and God bless.